Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nagpapasaklolo sa mainstream media upang mapuksa ang fake news. Tahasan ng humingi ng tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mainstream media upang tuluyang sugpuin ang aniyay lumalalang pagkalat ng fake news sa bansa, na aniyay isa ng seryosong banta sa lipunan, sa demokrasya at sa tiwala ng publiko. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa isang year-end fellowship sa Malacanang ngayong araw, December 4, kung saan inamin niyang malaki at mahirap labanan ang problema ng disinformation kung walang matibay na katuwang ang pamahalaan. Ito ang malaking problema natin at kailangan ko ang tulong nyo, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ito harapin ng maayos. Marami tayong idea, ngunit ang tunay na kailangan nating pagtulungan ay ang fake news. So, ano sa tingin nyo? Sino ang number one purveyor ng fake news? At ano yung mga fake news na sinasabi ng Pangulo na dapat labanan? Ito ba yung aligasyon ni Saldico? Kasi ito yung mga mabibigat na issue na naibato sa kanya at ang kanyang pamilya. Kung sinasabi nilang kasinungalingan, bakit yung mga resibo na inilabas ni Saldico hindi nila ma-deny yung 100 billion budget insertion? Resibo yun, kompleto, galing sa GAA na pinirmahan niya. Yun ba yung fake news na sinasabi? Kasi ang sabi, AI daw yun, huwag daw maniwala. Tapos ang sabi, bumalik ka dito sa Pilipinas at panumpaan mo yung sinasabi mo, gano'n lang. So, yan ang tanong. Fake news ba yun o katotohanan? Kung wala bang sinumpa ang salaysay, does that not mean na hindi na yun totoo? Lumalabas ngayon, mas marami sa taong bayan ang naniniwala doon sa mga pahayag ni Saldico. Ganon din kay Senator Amy, yung kanyang pasabog sa Iglesia ni Cristo Rally, na ang kanyang kapatid ay adiktos gumagamit ng coke at pulburon. So again, anong sabi? Hindi daw niya kapatid yun. Hindi yun ang kapatid niya. So ang issue is, kung ito fake news, bakit hindi magpa-testing sa buhok para once and for all matapos na ang issue na ito? So, sino ba yung mayroong video na kalat na inaamin niya na nag-employ siya ng trolls? Hindi ba siya mismo? Sabi niya nung wala tayong access sa media, sa kaya nag-create tayo ng trolls. Ano yun? Hindi ba pag-amin na source sila ng fake news kung mayroon silang trolls? O ano yung aligasyon sa PCO? Nawawala, kaya na sabi ni Ramon Tulfo, kaya na sibak si J. Ruiz dahil nawawala ang 50 million pesos sa loob ng PCO na pambayad sa mga vloggers o mga trolls na dumidipinsa sa Pangulo. Bakit mo
gagamitin yung pera ng taong bayan pagbayad sa mga vloggers at mga trolls. But anyway, taong bayan na ang humusga kung sino ang nagpapakalat ng fake news. O again, konting review lang sa ICC na usapin. Palaging sinasabi ng Pangulo na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil wala ng jurisdiction. Tapos, March 11, bigla niyang inalaw ang dating Pangulong Duterte na madala sa ICC The Hague, Netherlands. So, sino bang nagsasabi ng totoo? Ano pa? Ang dami. Yung Typhoon Yolanda. Anong sabi niya nung kampanyahan bago mag-May 12 election? Ang unang dumating sa Yolanda ay si dating Senador Francis Tolentino. O alam natin, ang totoo, ang unang dumating sa Tacloban ay si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Bakit ang Pangulo nagsasabi na Tolentino ang unang dumating? O sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Yung KOJC raid, klarong-klaro sa mga nagmamasid nga taong bayan. Sabi ng Pangulo, walang dalang baril ang mga pulis. Bakit kayo magsasabi na may human rights violation walang baril ang mga pulis? O mismo si General Torre inamin niya na may dalang baril ang mga pulis. O sino ang nagsasabi ng fake news? But anyway, talagang ito na yung labanan ngayon, battle of narratives para sirain ang magkabilang kampo gagamit ng fake news o trolls. WC Munti-Munti, lalabas at lalabas ang katotohanan, maghintay ka lang. Alan Nicasio, alangan namang purihin ka kung mali yung ginagawa mo. Gumawa ka ng mabuti, wala kang maririnig. Wayne Mel, disinformation or truth speak for itself. Don't deny yourself being clown on your position. Madaling umupo, pero mahirap tumayo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan.